Mga kalatang pag-ulan, lalo na sa kalurang bahagi ng bansa, epekto pa rin ng low pressure area sa may vicinity ng Vietnam at ng Hainan, China. At mga magiging epekto ng mga pag-ulan, lalo na sa bahagi ng Central Luzon, kabilang ng NCR, Mimaropa at Western Visayas, ating tatalakayin. At bagong low pressure area na 4 na araw nating binabantayan, isa ng ganap na invest. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 16, 2023. Ang oras nating boys ngayong umaga ay alas 10:15 na o 16 na ng umaga. Gaya kahapon, magiging maulap din ang karamihan sa kalurang bahagi ng bansa, especially sa northwestern Luzon at ilang bahagi malapit sa may Batang Bataan at Manila Bay at Mimaropa. At nakikita natin sa ating Doppler satellite microwave imagery, mga kalat-kalat na mga kaulapan ito na may dalang water vapor na inaasahang magpapaulan sa ilang bahagi ng Olongapo, Bataan at ilang parte ng Subic Bay area. So inaasahan ang ilang bahagi ng Zambales ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na rin ang bahagi ng Quezon Province at Camarines Norte, dyan sa may bandang Bicol region na. Magiging kalat-kalat ito dahil sa epekto pa rin ng isolated at bukod sa water vapor na na-accumulate ng low pressure area sa may kanluran ng bansa, labas naman ito ng ating par na nasa bandang Vietnam area. At since kahapon pa nga po ay nakaranas tayo hanggang gabi at madaling araw ng localized thunderstorms. Violent thunderstorms lalo na sa bahagi ng Pangasinan area sa may bandang Bolinao at ilang bahagi ng Bicol region at northwestern Luzon since kagabi. Kung titingnan natin ang huling active lightning strikes kasalukuyan, merong active lightning strikes ngayon na nadedetect ng aking lightning detection system. So probably na natili pa rin sa may bandang hilagang kanluran yan ng Luzon. Kung titingnan natin yung huling record natin base sa lightning detection system na ating nagarat. So kung sisilipin natin in past 24 hours ay umabot sa counts per hour na umabot sa mahigit 800 strokes sa loob ito ng 24-hour period. So, since umabot ng 800 counts, malalaman natin dito ay naging violent po ang mga pagkulag at pagkiglat kahapon. And kung gagamitin natin ang aking signal statistics mula sa aking aparato sa Caloocan, ay sobrang taas ito na halos mahigit sa 6,000 yung naging signal count nito. So, sa ating stroke ratio, sa pamagitan ng distance, total of 625 total lightning strikes. Yan yung puro cloud to ground po. Hindi kasi importante yung puro cloud to cloud dahil sa ulap lang naman nag-accumulate o tumatawid yung mga kidlat. Ang mas importante kasi ditong nababantayan, yung mga kidlat na bula sa kaulapan at bumabagsak sa lupa. Yun yung cloud to ground lightning strikes. Which is yun yung delikado kasi na maaaring tamaan ang sino mang mahagip ng kidlat na yan. Yung cloud to cloud, hindi masyado yan. Dahil typically, minsan, man-made lang ang gawa ng mga cloud to cloud na nadedetect ng mga aparato. At typical o very rare na nalalaman natin yung mga cloud to ground. Which is, yun ang importance ng aking lightning detection system. Importante kung namamanmanan yung mga kidlat na from cloud to ground. Dahil yun po ang delikado. Lalo na kapag nasa dagat ka, tinamaan ka ng kidlat, sigurado, disgrasya. Lalo na kung nasa kalupaan. So, kung titingnan natin sa stroke ratio, puro cloud to ground to 625 total strokes po ang nadedetect. So, minimum kahapon, kung di ako nagkakamali, ang pinaka-shortest range mula sa Caloocan namin, sa location ko, ay nasa around 35 kilometers. So, probably bandang Bataan yan at Zambales, yung pinaka-closest. O dyan sa may bandang Camarines Norte. So, makikita natin, in past 24 hours, mataas, 100%. So, very violent po ang naging pagkidlan in past 24 hours. At makikita, southeast, ang stroke ratio bearing yan in past 24 hours. So, typically, ay bandang northwestern Luzon ito at bandang Bicol region ang na-detect na mas maraming stroke ratio at stroke bearing. At mga pagkidlat nga, lumagpas nga ng mahigit 620 ang lightning strikes at kasalukuyang active na nadedetect na o nasasaga pa rin na aking lightning detection system at inaasahang tuloy-tuloy yan mga folks.
So ngayong umaga, within 2 hours, ay may mga pagkulog at pagkilat na umiiral ngayon sa bahagi ng Sorsogon, dito lang bahagi ng Legazpi. Ingat po at dyan sa may bandang northern part o bandang northern Samar region o pagitan ng Sorsogon at northern Samar, dyan sa may bandang Allen. Kung di ako nagkakamali sa area na yan, ay ingat po dahil kasalukuyan may mga pagkulog at pagkilat na umiiral dyan. At asahan na mga kalat-kalat pa rin pag-ulan. Kung magtatanong, magtatagal ba yan? Eh, well, pasulpot-sulpot din. Gaya lang din kahapon. Then, epekto lang ng salubungan ng init naglamig dun sa may dagat pasikot, malamig at malamig na northeasterly surface wind flow din sa may Hilaga. Ang mga last week ko pa pong naipapaliwanag yan na nagkakaroon ng mga accumulated thunderstorms at mga pag-ulan. Oras na nagsasalubungan po kasi ang init at lamig sa pagitan na ito ng northeasterly surface wind flow diyan sa may bandang mainit na bahagi ng dagat Pasipiko. Asahan na talaga natin yan. Dahil nga po, may amihan na tayo at 4 days ago ay na-declare na ngayon ni Pag-asa. Which is, inaasahan ko na po talaga yan. Dahil sinabi ko nga po, in second week ng Oktubre ay inaasahang magtatapos ang onset ng habagat season. Which is, ayan na nga, sinabi na nga ni Pag-asa 4 days ago. So, told ya boys. At sa ating current conditions, ngayon kasalukuyan ay nasa overcast and gloomy tayo, klaro at mostly cloudy. Ang mira dito at makikita sa labas. Malapit ko na magawa ang aking CCTV so kunting tiis lamang mga folks. Aayusin ko rin yan sa lalong madaling panahon at ngayon ay ginagawa ko na siya ng bagong bahay para magiging waterproof o totally waterproof ang aking CCTV dahil sa labas ko po kasi yan inilalagay. At gusto ko kasi mangyari, bukod sa weatherproof, ay typhoon proof po dapat ito. Dahil PTC na po kasi na camera ang aking inilalagay, which is hindi typically nilalagay ang PTC camera outdoors. Meron man, pero sobrang mamahal na kasi yun. So medyo cheaper type lang na PTC ang aking pinurchase. So most probably hindi siya masyado solid na waterproof at typhoon proof. So ginagawan ko, medyo kino-convert ko siya sa typhoon proof at waterproof din. Kaya medyo natatagalan ng konti. Pero konting tiis lamang, ipopost ko na yan at makikita nyo na lamang, gagana na lamang yan sa ating live CCTV snapshots. At kung titingnan natin sa labas, maulap nga po at medyo hazy rin ang umiiral ngayong araw. So medyo gloomy at mostly cloudy ang iiral sa ating sa labas dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng Luzon. Sa labas ng temperaturen na natala, aking weather station, ngayong 6:39 AM, nasa lowest of 27.2 degrees Celsius, so medyo bahagyang mataas. Kahapon napagtala kami ng maalinsangang panahon na nasa 33.9 degrees Celsius, kahapon ito ng 11:58 AM. Wala tayong masyadong space weather status, pero may nadagdagan ng aking space weather status na mas madaling na monitor yung wind velocity at space wind ratio o yung wind speed ng space. Ito po yun. Yung tinatawag na WSANL, Solar Wind Prediction. So, makikita natin kasalukuyang may solar wind ang kahapon at ngayong araw medyo unti-unti nang na-dissipate ito. So, mababa na yung kanyang progress density, di gaya kahapon. So, sa ngayon, sa loob ng 3 o hanggang 4 na araw, mukhang mababa at walang masyadong solar wind na aasahan sa bansa, di gaya kahapon. So, yung progression, kung titingnan natin, ay medyo safe na po ang planet Earth. Ito yung Earth, ito yung Sun. So, yung progression ng density ng plasma ay medyo kalmado sa ngayon. So, may mga moderate na lamang sa mga susunod na 5 araw na magkakaroon ng mga ilang moderate solar wind. Pero at least mild lamang ito, di gaya nung mga nakaraang araw, which is nitong October 14 hanggang October 15, 2023, which is kahapon. Ngayon, medyo kumakalma na uli. So, mas madaling mamonitor yan gamit ang WSANIL kung gusto malaman ang wind velocity ng solar wind at may prediction na rin ito na aking nilagay na rin sa aking webpage. Siyempre, dahil mataas ang temperatura kahapon na naitala na aking weather station na umabot nga ng halos sa 34 degrees Celsius, medyo moderate din ang taas ng ating heat index na nasa 44.7 degrees Celsius. Pero kung itatabi naman natin sa mga weather stations si Pag-asa, ay makikitang nangunguna po ang Borongan Eastern Samar pa rin sa may pinakamataas na heat index o nanatili pa rin mataas ang kanilang alinsangan
despite naman mga ilang isolated rain showers. Pero sa ating past 24 hours, sa ating PH6 Teams monitoring, nangunguna naman ang Zamboanga Peninsula na may pinakamaninsangang temperatura na umabot sa 35.3 degrees Celsius at sa Baguio City ay stationary pa rin sa lowest temperature of 17 degrees Celsius. At sa Tinola naman ay nangunguna ang Rojas City na may pinakamataas, naghalos sa violent rain showers ang naranasan nila since past 24 hours na umabot ng 125 millimeters ang total rainfall. Pero din sa amin sa Caloocan ay hanggang moderate lamang ang naranasan namin kahapon na umabot ng 4.5 mm lamang ang total rainfall. So napakababa. Sa loob lang ng isang linggo hindi man lang umabot sa 30 mm or to be exact, 26.4 mm lamang ang total rainfall. So way below normal pa rin ang inaasahang ulan sa Metro Manila. Common sense na po yan. At sa loob ng October rain o buong ng Oktubre ay nasa total of 162.6 mm pa lamang ang total rainfall na initala ng aking weather station na nangangulugan na way below normal po muli ang Metro Manila kung i-rationize natin o i-ratio natin sa pangkabuuan ng NCR. Mataas ang ating outside humidity ng bahagya, 72%. Bumababa ito ng 4% since last hour. Pero mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,013 hectopascals. Hindi yan yung dry hot air. Yan po yung galing po sa northeasterly surface wind flow, yung mahinang habagat. Kaya tumataas na po ang ating atmospheric pressure na which is yan ang magiging gabay para dumausdos lalo ang galaw ng isang bagyo oras na lumapit ito ng bansa, which is wag naman sana mangyari at hanggat maaari walang mabuong bagyo nitong buwan na to hanggang sa susunod na buwan sana. Pero minsan hindi talaga natin maiwasan na magkakaroon talaga at may mabubuong bagyo talaga ngayong buwan at lalo na by November. At kung titingnan natin ang ating high tide and low tide status ay may 1 hours and 80 minutes po tayo to high tide. So medyo pa high tide na po tayo. Ay wala po tayong magiging mahirap sa mangingisda natin sa Manila Bay, sa Pampang. Pwede na pa rin kayong mangingisda ngayon dyan dahil nasa high tide po. Mataas po ang level ng karagatan dyan. Ang ating air quality, medyo maganda naman ang ating air concentration. Index 23 lamang, so wala tayong magiging comment sa ngayon. At sa almanak naman ay sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:35 PM. Another 1 minute na naman ang nababawas. So take note yan mga folks, lumalamang na po ang haba ng gabi. At sa ating moonrise and moonset, so far ay part of new moon pa rin siya. 2% pa lamang yung illuminated niya at waxing crescent. So wala pa tayong masyado maibabalita dyan dahil hindi pa natin makikita yan. Sa ating local weather outlook para kay Lunes hanggang Martes ay nasa partly cloudy to mostly cloudy nasa maghapon at asahan ang mga ilang localized thunderstorms. Asahan ang mga moderate to violent thunderstorms po lalo na sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ingat na lamang mga folks. 100% chance ng pag-ulan ngayong araw, so magdala na pananggalang sa ulan. Ganon din bukas, although medyo klaro ang himpapawid, pero pagdating sa hapon, magkaroon ng mga localized thunderstorms. So magdala ng pananggalang sa ulan bukas, hindi lamang sa tinding sikat ng araw sa umaga at tanghali. Sa na pag-ulan, mataas din at 86%. So yung ating 2-day highest temperature and lowest temperature sa dalawang araw na ito ay nasa 31 degrees Celsius ang highest temperature expected and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So sa lagay naman natin panahon ngayong araw gamit ang ating satellite imagery real time, makikita po ang kanlurang bahagi ng bansa ay asahan pa rin ang magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sobrang lawak po kasi ng naging surface trough nito, dulot po ni 99W. At yung shallow trough na yan na nagre-recondition sa salubungan ng northeasterly surface winds flow natin kaya tumataas ng mabilis yung water vapor sa areas na yan na nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na umaabot sa ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, lalo na sa may Zambales, Pangasinan at ilang bahagi ng La Union. Pababayan ng bandang Bataan area at bandang dyan sa may parteng Calabarzon, sa may bandang Batangas, Laguna area pa rin at Camarines Norte sa may bandang Bicol region. Extension yan dahil yung mainit o yung may lumalapit na easterlies dito na sumasalubong na naman sa may kanlurang bahagi na malamig ang hangin. Kaya nagkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms ngayon. Na nasalubungan na yan, yung areas na yan ay asahan po magiging kalat-kalat at mas madalasang localized thunderstorms po. So take note yan at ingat sa mga pagkulog at pagkidlat mga folks.
Magiging maulan ng halos buong area ng Calabarzon area and the rest ng Bicol region. Hindi natin masyado isa-isa yan dahil napaka-dynamic po at widely dynamic range po ang magiging isolated rain showers. Pag sinabi pong widely dynamic range, ay ibig sabihin ay halos buong areas na yan ay magkakaroon ng mga isolated at kalat-katapag ulan depende sa water vapor moisture na naka-accumulate mula sa salubungan ng init at lamig mula sa init na temperatura din sa may dagat at Pasipiko. So magiging maulan at kalat-kalat po ang halos buong Bicol region. Sa ngayon, although may mga parte na magiging moderate ang lagay ng panahon sa Bicol region. Pero gaya nga aking sinasabi, dynamic po yan. Anytime ngayong araw at maghapon magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So magdala ng pananggalang sa ulan, hindi lamang sa tinding sikat ng araw ngayong umaga mga folks. Kabilang ng bagay ng Southern Luzon at Mimaropa area, magiging isolated din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Epekto pa rin ng ating extension ng monsoon trough dyan sa may kalurang bahagi ng Mimaropa. Take note yan mga folks. So kasama na ang buong bahagi ng Mindoro area, Marinduque, mababa ng Romblon areas at Masbate areas. So lahat ng areas na yun ay magkakaroon ng mga isolated din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na hindi naman nagtatagal at panandalian lamang. At sa buong bahagi ng Visayas, ganun din, halos dynamic din ang range ng kalat-kalat na pag-ulan. Mula dyan sa bahagi ng Panay Island, Bacolod man yan, Central Visayas sa Cebu, Bohol, Leyte at Eastern Samar Region. Bagamat sa bandang Samar Region, medyo mas mababa ang range ng dynamic range, pero sa bahagi ng northern part ng Northern Samar ay magiging kalat-kalat at magiging maulap ang himpapaw rin. So expected ang mga isolated rain showers din na may mga pagkidlat at pagkulog. Pero sa bahagi ng San Policarpio hanggang Borongan City, Eastern Samar, magiging maalinsangan po ang mas madalas nating panahon dyan gaya kahapon, expected na aabot ng 35 degrees Celsius ang temperatura hanggang sa may bandang Pasay, Biliran at bandang Tacloban area dyan sa may bandang Northern Leyte. Magiging katamtaman at magiging mas maalinsangan ang temperatura. Pero expected pa rin ang isolated at forecasted ng mga isolated showers lalo na mamayang hapon o sa gabi maging ng madaling araw. Accumulated pa rin po kasi yung nagre-range na malamig na hangin dyan na sumasalubong sa mainit na hangin dulot ng medyo umiiral na mahinang east dito sa may silangang bahagi ng dagat Pasipiko. Sinasabayan pa ng mainit ng temperatura sa karagatan lalo na sa may bandang eastern portion ng Mindanao. Kaya expected may mga ilang extension ng monsoon trough rather. Yung surface trough pala, hindi monsoon trough. Wala naman tayo kasing bagyo. So, yung surface trough dito na nag-extend ay maaaring itawagin niya ni Pag-asa as intertropical convergence zone ay magpapaulan naman sa ilang bahagi ng silangan bahagi ng Golden Norte o bandang Golden Norte at diyan sa may bandang silangan bahagi ng Agusan del Sur mula Hinatuan pababa ng Katiil area. Pero most probably, mas inuulan ang bahagi ng Surigao area at bahagi ng Northern Mindanao area extended hanggang Zamboanga Peninsula. Mas magiging maulap dyan at magiging kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. So take to dyan mga folks. At the rest ng BARM magiging katamtaman na lagay ng panahon hanggang sa oxygen. Pero mga isolated and forecasted din ng mga isolated rain showers lalo na sa hapon at sa gabi. Kabilang na ang Davao region sa Davao City magiging mabugso din ang magiging pag-ulan dyan at magiging isolated din at kalat-kalat na pag-ulan. Madalas ay hindi naman nagtatagal ang mga pag-ulan nito sa bahagi ng Mindanao kabilang na ang Sorsogon area. Ay hindi naman masyado nagtatagal. Kung uulan man, panandalian lamang din hanggang dyan sa bahagi ng Bukidnon area. So generally ay isolated ang halos 80% ng ating bansa. Puro isolated ang mga pag-ulan, kalat-kalat ito at bumuhos man ay hindi naman nagtatagal ng mahigit isang oras. May mga portions dyan sa may bandang Visayas area at west portions ng Palawan ay maaaring humigit sa isang oras. Pero typically mga ilang light to moderate showers naman ito. So very dynamic ang magiging kalatang pag-ulan. At inuulit natin sa bahagi po ng Luzon, lalo na sa kalurang bahagi, magiging mas makulog at makidlat ang areas na yan at dyan sa bahagi ng Bicol region. Ingat po sa mga pagkidlat, lalo na sa mga mangingisda natin at magsasaka. At ayon naman sa ating Computer Generated Tropical Cyclone Sector, sa lagay naman ng posibleng may mabubuong sama ng panahon, ay bukod kay 99W na hindi na natin masyado papansinin yan dahil nasa Vietnam na siya, itong si 90W na bagong low pressure area, invest pa lang naman
ang namataan din sa may bandang silangan ng bansa sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya ng naipost ko sa Facebook page ay more than 2,800 ang layo nito o bandang southeast pa rin ng Guam. So, naipost ko na sa Facebook page kung ano ang sukat nito kung babalikan natin. Ang huling sukat ko nito ay nasa layong 2,867 kilometer. Silangan ito ng hinatuan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o nasa bahagi pa rin siya ng Micronesian region. At dahil malayo pa po, ay inaasahan natin na obserbahan muna natin ito dahil very insignificant pa po ang kanyang nagiging circulation. Pero dahil nga po naka-embed siya sa ating surface trough o intertropical convergence line, ay posible pa itong magkaroon ng further development sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon ay mahina pa at disorganized pa ang kanyang low upward low convection development. Obserbahan natin ito at mag-update tayo time to time sa loob ng 55-hour period. Sa ngayon ay ang kanyang pagkilos bahagyang pa west-northwestward sa bilis na 6 km/h lamang. So napakabagal ang kilos pa niya sa ngayon. So dahil mabagal at nasa karagatan, posible pa siyang magkaroon ng paglakas habang nandito sa bandang dagat pa rin siya ng Micronesian region. Maaari pang magkaroon ng rapid intensification yan dahil mainit po ang karagatan sa area niyan, dulot ng extension ng El Nino. So sa ngayon yan muna ang masyadong intindihin natin, hindi masyado si 99W dahil ito ay palayo naman at nasa vicinity na siya ng Vietnam area. Yung outer trough na nga lang ang magpapaulan nga lang sa may kanluran ng bahagi ng bansa. And so far sa ating global forecast assessment naman, kung sakaling may mabubuo, dahil may mga ipinapakitang mga areas ng forecast, ay ayon naman sa ating West Pacific Basin muna, ay medyo aktibo ang anomaly sa area na ito, which is ito na nga yung C90W. Well, sa loob pa ng 24 hours, wala siyang ipinapakitang progress na ito ay lumakas sa ngayon. Nasa anomaly of 20% pa lamang siya. So napakababa yung tsansa ng kanyang development sa ngayon. Maging dito sa kanyang TCFP probability ay napakababa o halos dissolved na rin siya. So, maaaring magkaiba sa lalabas ng mga computer models natin mga folks ha. Take note yan. Dahil kung titingnan natin ang mga computer models, mula kay GFS at NAVGEN, kung titingnan natin may ipinapakita na mula sa Mid-Pacific ay may tatawid nga po na isang sama ng panahon. Pero wag muna natin masyado seryosohin ito dahil simulation pa lamang ito ng isang computer models. Dahil sa reality ay wala pa naman tayong nakikitaan na posibleng maging tulad sa pinapakita ng computer models. Sa reality, hindi pa siya ganun ka-match o organized na forecast sa ngayon. Maging sa ating ginagamit na global spectral model, ay halos shallow pa lamang ang ipinapakita dito. Pero dito sa may bandang Mid-Pacific, mayroong isang shallow circulation na namumuo. Ang range ito hanggang October 21, 2023. So mula mga bukas siguro o Wednesday, diyan natin makukonfirma kung yung nakikitaan natin dito sa global spectral model nito magkakaroon ng significant development na tutugma sa ipinapakita ng mga computer models na ating ginagamit. So sa ngayon ay ibabantayin natin itong mga folks dahil kung pagbabasahin naman natin ang kanilang mga convergence at wind shear, ay makikita natin very insignificant pa ang ipinapakita. Yung sa may bandang Mid-Pacific, maaaring ito ngayon, dahil medyo merong low convergence dito sa may bandang Mid-Pacific. Ayan o, mataas, nasa around 22 km per hour. Yung isa naman, 33 km per hour. Kaya babantayin itong natin mga folks, dahil maaaring kumilos pa rin ito pakaluran despite na sobrang layo nito na lagpas 4 km an hour. So, ang mas obserbahan na lang natin yung behavior nitong si 90W dahil siya yung active invest low pressure area ngayon at itong isang malapit dito sa may bandang Marshall Islands. So, yan ang ating babantayin muna. Sa ngayon, disorganized at hindi pa makatotohanan yung iba at yung ipinapakita ng computer models sa ngayon. Typically kasi nagaganap ang malakas na bagyo pag nabubuo. Usually nagtapapalit ito ng buwan bago mag-November 1 o November 2. Typically yan, madalas may nabubuo tayong bagyo bago magtapos ang October. At which is ito yung madalas na tumatama sa bansa kung di tayo nagkakamali mga folks. So mula sa computer models, mula kay SMWF ay hindi pa masyado significant pinapakita rito.
Kay NABGEM, mas aggressive sa ngayon ang pinapakita ni NABGEM, pero hindi masyadong significant si 90W na pinapakita rito. Pero yung forecasted na may isang malakas na mabubuong bagyo ay meron silang simulation na pinapakita. And the rest ng mga computer models, medyo insignificant pa. Hindi pa masyado pinapakita maging kay ECMWF. So sa ngayon kay GFS, ang possible na may nakikitaan kay NABGEM at sa ating ginagamit na global spectral model na may posibleng may mabuo rito. Ayan, by October 21 ang ahead of time ng forecast na ito kung sakali. Yan yung nabubuo na yan. So bandang Mid-Pacific pa siya manggagaling. So titingnan na lamang natin at mag-update tayo tungkol dyan, mga folks. At narito naman natin 3D20 weather forecast para sa araw ng Lunes, October 16, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, October 16, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like na lamang po at visit lamang po sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pamang detalye na gusto niyo yung malaman sa aking lalo na sa real time mula sa aking weather station at sa may ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.